Alam nyo ba, sa ginigitnaan natin, merong bundok. Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento. Mula sa tuktok ng bundok, sa malalayang pulo, hanggang sa makulay na kalsada ng mga lungsod. Merong isang hindi natatapos na paglalakbay. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat destinasyon, may isang bagong kwento na naghihintay. Ang bawat tagpo ay nagpapaalala ng kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang pangarap natin, hindi lang makita ang lahat ng ito, kundi ma-experience ang lahat ng adventures, hamon, at higit sa lahat, pagmamahal sa Pilipinas. Tara, libutin ang sariling atin. Hello mga parts and mga lords! Hello again! Hindi pa tayo tapos. So isingit na lang itong adventure na to. Kasi, since mahilig tayo mag-travel, actually mahilig din tayo sa hiking. So in short, interesting din or interesting tayo sa mga mountains. At alam nyo ba, sa ginigitnaan natin, merong bundok dati, noong araw. So currently we are in between Bikutan and Sukat dito sa Parañaque. Alam nyo ba, sa area ito, around Parañaque, dati merong bundok. Kung anong kwento yon, ito yon. Every time nagmamotor ako o nagda-drive through Sukat or Bikutan, I always see urban chaos. Highways, cars, skyway, and tall buildings. And also, napapansin ko rin yung uneven na daanan or mga paakyat, palusong, at mga pababang daan. Especially dito sa Sukat area. At konektado rin ito mga parts and mga Mars sa libutin ng sariling atin featuring Parañaque na katatapos lang. Ituloy natin ang adventure. That's why medyo nag-research tayo. At alam nyo bang dito mismo may nawawalang bundok sa Metro Manila? This is Mount Mani or Mount Mani, Metro Manila's Lost Mountain. Today's episode mga parts is something different. Hindi lang ito tungkol sa motor or kotse or rides, pero tungkol din sa history, mystery, and nature. Isang bundok na halos nakalimutan na ng Metro Manila. According to 1985 map by French geographer named Elisée Reclus, meron daw bundok sa may Sukat area. Tinatawag itong Mount Mani o sa iba, Bundok Mani. Ang lokasyon niya, somewhere between Sukat and Bikutan, right here in Parañaque. At base sa mapa, dito mismo sa crossing na ito, noong unang panahon, may lugar dito na tinatawag na Sitio Bundok Mani. Ayon sa mga kwento, ito raw ang pinakamataas na bahagi ng lumang Parañaque. Isang burol na tanaw pa ang Manila Bay at Laguna de Bay. Pero dahil sa modernisasyon, subdivisions, expressway at industrial development, unti-unting na-flatten, tinabunan at nawala na sa mga mapa. Ngayon, kung titingnan mo ang lugar, wala ka na makikitang bundok. Pero may mapapansin ka pang mga paahon. Pero karamihan, flat land, flyovers, and city life. Pero kung i-check mo sa elevation map, meron pa rin konting high ground na naiiwan. In fact, medyo kita nga sa area na to, ang mga kabundukan ng Sierra Madre, even mga windmills. Taas, mga 20 to 30 meters above sea level. So technically, nandyan pa rin siya. Pero tulog na. Alam mo sa bawat ride or adventure, lagi akong napapaisip. Gaano karaming mga bundok, ilog, o kagubatan na wala dahil sa pag-unlad. May mga issues pa ngayon na may mga bundok, kinakalbo, kinakwari, to the point na bumabagsak na. At eventually, nawawala na. Maybe Mount Mani isn't just a lost mountain. It's a reminder na kahit sa gitna ng lungsod, may mga kwento pa ring nakatago. Mga legend na naghihintay lang na muling madiskubre. So that's the story of Mount Mani, the lost mountain of Metro Manila. Mga pards, kung gusto nyo pa mga content na ganito, exploring hidden stories, forgotten places, and connecting it with our passion for rides,
adventures, and mountains? Pa-comment na lang below and make sure to like, share, and subscribe to the channel. That's it for today mga pards and mga Mars. Sana nagustuhan niyo ang video natin today at lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse motor or sa adventures, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede both.